Meron po akong bato dito. Ito pong batong ito, sa tingin niyo po ba, malaki o maliit? Maliit lang po, no? Pero kung ilalapit ko po sa camera, kung itututok niyo po sa inyong mata, ano na po yung bato? Malaki o maliit? Malaki na. Kung yung maliit na bato, habang nakatutok sa iyo, lagay mo pa sa ibabaw ng ulo mo. Ano nang itsura? Parang napakalaking bato at parang dinadaganan ka na. Hindi po ba? Pero sa totoo lang, kung ilalayo mo lang yung bato sa iyo, makikita mo, maliit lang pala, magaan lang pala. Hindi ba madalas ito yung problema natin? Pinapalaki natin ang ating mga problema. Bakit nagiging mabigat ang iyong buhay? Kasalanan ba ng iba? Madalas kasalanan natin. Kasi masyado nating pinapansin. Kasi masyado nating nilalagay sa ibabaw ng ulo natin, sa isip natin. Kaya nga nabibigatan ka, kaya nga nadadaganan ka, kaya nga nahihirapan ka. Mga kapatid, matuto po tayong umiwas, matuto tayong lumayo, matuto tayong bigyan ng espasyo o distansya ang ating sarili sa ating mga iba-ibang inaalala, pinoproblema at iniiyakan sa buhay. Because what you focus magnifies. What you focus multiplies. What you focus, you attract. Kung negatibo yung palagi mong nakikita, negatibo, lalaki, darami, at lalapit sa iyo. Amen? Pero, kung positibo at mabuti ang iyong pinapansin, tinitignan, binabantayan, ano po sa tingin niyong mangyayari? Yan din ang darami, yan din ang lalaki, yan din ang lalapit sa inyo. Nakakapagtaka sa ating ebanghelyo, sobrang lungkot na mga alagad, na mga disipulo ng ating Panginoon. Bakit? Kasi tinuturuan sila ng ating Panginoon, sinabi ni Jesus sa kanila kung anong kanyang magiging kinabukasan, na siya ay dadakpin, siya ay huhulihin, at siya ay papahirapan at papatayin ng ibang tao. Sabi po, they were overwhelmed with grief. Pero, ito yung nakalimutan nila. Hindi naman ang paghihirap niyang katapusan ng buhay niya. Paano tinapos ni Jesus yung kanyang turo sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga disipulo? Sabi niya, but after the third day, He will rise again. May happy ending naman pala. Meron naman palang mabuting bunga yung kanyang paghihirap. Bakit nabalot sila? Bakit napuno sila sa kalungkutan? Kasi masyado nilang tinitignan, pinansin yung paghihirap, yung negatibong karanasan ng ating Panginoon. Baka naman, ganyan din ang iyong nararanasan. Baka naman, kaya bigat na bigat ka sa iyong buhay. Hindi mo nakikita ang ibang grasya, ibang pagpapala at bendisyon na binibigay ng Diyos sa iyo kasi hanggang dyan lang ang iyong nakikita. Mga kapatid, change your perspective. Learn to take a step back from your problems and see there is something more than your problems, than your hurts, than your pains, than your challenges in life. Hindi lang puro bato, pasakit, hirap ang buhay na ito. Marami din naman na mabuti na nangyayari sa buhay mo. Kung puro utang na lang ang iyong tinitignan na tiniisip, ano pong darami? Di utang? Ano matatanggap mo? Di puro kulang na pera. Amen? Pero kahit na marami kang utang, ibaling mo muna yung tingin mo. Lawakan mo ang iyong pag-iisip, ang iyong pag-uunawa. Sana makita mo, buhay ka pa rin, wala kang sakit. Sana makita mo, nagsisipag yung mga anak mo, nag-aaral sila ng mabuti. Hindi ba mas malaking pagpapala yun kaysa doon sa utang mo? Oo, nagkamali yung asawa mo. Pero take a step back. Lumayo ka ng konti. Nakaraan na yun. Pero dahil paulit-ulit, pabalik-balik, nabubuhay ka sa nakalipas.
Hanggang ngayon, sariwang-sariwa pa rin sa iyo. Anong nararanasan mo? Do you feel good? Are you happy? No, you're irritated, you're angry, nanggigigil ka. Nagpe-Facebook lang yung tao. Gusto mo siyang sampalin. Pinagmamaneho ka na nga. Ayaw mong kibuan. Inuuwian ka naman, gabi-gabi. Nagpasuri na ang tao. Ayaw pa rin tanggapin. Bibilib nga ako, mayroong mga ibang lalaki. Inamin na nila ang kanilang pagkakamali. Nag-confess na sila. Sila pa nga ang nagyayaya para mag-counseling. Pero mayroong mga ibang misis dyan. Nananatiling matigas ang puso. Bakit naging pusong bato? Kasi walang tigil sa pagtingin, pag-focus to sa pagkakamali ng kanilang asawa. Tandaan nyo, ano yung nangyari sa asawa ni Lot? Sinabi ng Panginoon, huwag kang lilingon, titingin. Pag pinaparusahan na ang Sodom at Gomorrah, tumingin. Yung pagtingin niya, pagbabalik doon sa kasalanan. Anong nangyari doon sa asawa ni Lot? Nanigas, naging asin. Ganyan na nangyayari sa atin, sa ating damdamin. Pag hindi tayo makapag-move on, pagpabalik-balik tayo sa kasalanan na nakalipas. Meron pang ibang mas mabuti na nangyayari kesa doon sa pagkakasala ng iyong asawa. Oo, meron po mga ibang anak nakakalungkot, lumalaban sila doon sa kanilang mga magulang, hindi na marespeto. Pero natanong nyo na po ba, bakit kaya? Baka yung bata, meron hindi rin makalimutan sa nakalipas. Baka pinarusahan nyo, nasaktan nyo, baka napahiya habang nandyan yung ibang tao. Hindi mo masisisi ang bata. But the question is, have we consoled them? Mga kapatid, mahirap maging masaya pag palagi ka nakatingin sa iyong mga problema. Amen? Oo, ang buhay ay may problema. Pero hindi lang naman puro problema ang buhay. Marami pa rin pagpapala. Tayo ay inaanyayahan ng Diyos na tingnan at pansinin ano ba ang kanyang ginagawa. Tayo ay inaanyayahan ng Diyos. Huwag nating kalimutan na pagkatapos lahat ng paghihirap, meron pa rin siyang hinanda na napakagandang ending, katapusan para sa ating lahat. Alam niyo po ba ang pagkakaiba ng winner sa loser? Bakit nagwagi? Bakit merong nagwagi? Bakit merong natalo? Kasi yung pong mga nagwagi, nakatingin po sila sa finish line. Habang yung mga natalo, yung mga nabigo, saan sila nakatingin? Doon sa mga hadlang, doon sa kanilang mga kakompetisyon o kalaban. The choice is always with us. The choice is always with you. You can be a winner, you can be a loser. How can you win in this life? Happily, joyfully, peacefully. Look at the ending and then look at your blessings. Amen? May kasabihan nga, mas masaya pa daw po yung mga nanalo ng third place kaysa sa second place. Bakit? Nanalo na second place. Isang baitang na lang, first place, hindi pa siya masaya. Ano pong pagkakaiba? Bakit mas masaya yung third place sa second place? Kasi yung third place, nagpapasalamat na kahit na meron siyang kabiguan, nanalo pa rin siya. Habang yung second place, ang palagi niyang tinitignan, yung pagkakamali niya, kaya hindi siya nag-champion, hindi siya nag-first place. See the difference? The difference is with the attitude. The difference is with the perspective. Kung gusto niyong magbago ang buhay niyo, baguhin niyong pananaw niyo, baguhin niyo ang pag-uugali niyo. And what is the best attitude? It is always gratitude. Amen? Always be thankful every day. And I tell you, you will be a winner in this life. The happiest people do not have everything. But the happiest people are, even if they do not have everything, they are thankful for what they have. Ano yung mga napakaraming bato na kinolekta nyo at nilagay nyo dyan sa inyong ulo? Dala-dala nyo. Yakala nyo. Pasan nyo ang mundo. Please, learn to step back.
Umiwas ka. Lumayo ka. Pinakamaganda, bitawan mo ang mga yan. Nung pinanganak ka dito sa mundo, wala ka namang dalang mga bato. Amen? Wala ka din naman dalang pera. Bakit nalulungkot ka na wala kang pera? Amen? The most precious thing that you have received is already with you. Your life, your soul, your health, your mind, your dream. So my dear friends, we pray, we ask God that we may learn to let go of these rocks of our negativities. We ask the Lord to help us to remove our focus on our problems. We ask the Lord to help us to practice gratitude every day so that we can become a lot more happier and more peaceful as we continue with our journey in this life. Naniniwala po ba kayo that the bigger is better? Mas mabuti ba ang mas malaki? Mas malaki, mas mabuti. Ano po sa tingin niyo? Ako po hindi. Bakit? Halimbawa, pag nagpagupit po kayo, pumunta ka sa barbero, kung nilabas niya, grass cutter, gusto niyo po? Baka pati yung iyong tenga, maputol niya. Di po ba? Kung pumunta ka sa dentista, nagpapaalis ka ng ngipin, nilabas niya, jackhammer, magpapadentista ka pa ba? Hindi na. Pero ang kasabihan, di ba? The bigger, the better. Ang laki nito, di ba? It's better. Hindi. Napakarami sa atin kasi inaasam, gusto sa buhay, the bigger, mas malaki. Gusto natin ng malaking bahay. Iilan lang naman kayo. Di po ba? Gusto mo mansyon, pero hindi mo naman kayang linisin ang malaking bahay. Amen? Bakit ba yung mga mayayaman, nakakaunti, sila pa yung mas malaking bahay kesa doon sa mga dukha, mahihirap, na napakaraming mga anak, maliliit ang kanilang bahay. Amen? Hindi niyo po napansin yan. Ang dami sa atin, gusto ng mas malaking kotse, sasakyan. Ang sikip-sikip naman ng ating mga daan. Ang sikip-sikip na mga kanto. Palaging traffic. Kaya nga, malaki ang iyong sasakyan, maganda ang iyong sasakyan. Ano naman itsura pagkatapos ng 5 taon? Puno ng bangga, puno ng gasgas. Amen? Bigger is not always better. Amen? Yan yung hinihingi ng mga disipulo ng ating Panginoon. Increase our faith. Palakihin nyo naman po ang aming pananampalataya. At anong sinabi ng ating Panginoon? Sabi niya, kahit buto lang ng mustasa ang iyong pananampalataya, pwede mong sabihin dito, sa punong ito, umalis ka, aalis yan, at itatapon niyang sarili niya sa dagat kung gusto mo. Sa iba pa nga na parte ng Biblia, sinasabi ni Jesus, you can say to this mountain, move, and that mountain will move. It's not about how big your faith is, but it is about how you use your faith. Remember that. Because we are reminded that every one of us has been given the power of the Holy Spirit. May kapangyarihan tayo na tinanggap sa Diyos. At lahat tayo ay may paniniwala, may pananampalataya. Pero ang problema, hindi natin ginagamit sa mabuti. All of us have faith, but many times we use this faith wrongly. That is why we call it bad faith. Meron pong isang lalaki. Ang pangalan po niya ay si Nick Sitzman. Napakalaki daw po ang kanyang katawan. Nagtatrabaho po sa isang refrigerator company. Pinaayos po itong malaking refrigerator storage sa kanya. Kaya lang, nung inaayos po niya, biglang nasara yung pintuan. At pagkasara, nagpanik itong tao. Sigaw ng sigaw, nagwawala. At dahil po nakulong siya, wala ng tao, hindi siya naririnig ng kanyang mga katrabaho. Nagumpisa daw po siyang sumulat ng kanyang farewell letter, nagpapaalam sa mundo. Nakakita po ng kutsilyo,
nagpapasalamat sa kanyang nanay, nagpapasalamat sa kanyang mga kaibigan. Hanggang doon po sa pinakahuli ng kanyang liham, sabi niya, "It's so cold. Napakalamig, mamamatay ako sa lamig." Sabi niya. Nakita po siya kinabukasan, binuksan itong refrigerator, patay. Pero alam niyo po, kung ano nakakabigla, nakita nila yung rep, hindi po nakasindi yung power. Walang power. Room temperature, pero pagkakita po, namatay sa lamig. Paano nangyari yon? Na hindi gumagana yung aircon, hindi gumagana yung lamig, pero namatay sa lamig. It is because he taught himself to die. Ganyan makapangyarihan ang pananampalataya ng tao. You can have faith in bad things in your life. Amen? Kaya nga, di ba? Di niyo po napapansin? Pag meron kang inaalala, nagkakatotoo yung iyong inaalala. Pag iniisip mo na magkakasakit ka, lalo kang manghihina, nagkakasakit ka nga, nanghihina ka. Yung iniisip mo, iniiwasan mo, yung kagalit mo, bakit siya pa yung palagi nakikita mo? Di po ba? Pag iniisip mo, may malas na mangyayari sa inyong pamilya, meron nga. It is because you have faith in bad things. Dahil meron kang pananampalataya, paniniwala sa masama. And remember the words of Jesus. Even if you have faith as small as a mustard seed, that is very powerful. Makapangyarihan ang kakaunting pananampalataya. Kaya mag-ingat ka. Pag ginagamit mo ang iyong pananampalataya, naniniwala ka na may masamang mangyayari sa iyo, mangyayari nga. Amen? When was the last time that you have faith in good things? Kailan yung huli na naniwala ka, nanampalataya ka sa may mabuting mangyayari sa iyong buhay? At napakaganda ng paalaala nung unang pagbasa galing sa propeta ni Habakuk na isulat mo ang iyong panaginip sa papel as plainly as you can. Read it, review it, because it will come. Darating, sabi niya, basahin mo, maniwala ka, there would be a delay, maaaring hindi agad darating, pero darating. At totoo po yun. Dahil nung kami po ay grade 3, 3 po kaming mag-best friend, itong aking mga kaklase. Naalala ko po sa aming eskwela, may dumating, nagtitinda ng mga star, gawa po sa kawayan. Ang ganda. Sabi po nung nagtitinda, wish upon a star. Bibili ka 20 pesos, susulat mo yung iyong panaginip. Kahit po nung bata ako, sinulat ko na po, gusto ko magpari. At yung pong star na yun, nandun pa sa bahay namin, sinabit ko po sa aming pintuhan. Pag pumapasok po ako sa aking kwarto, tinitignan ko po yung star, inaalala ko yung sinulat ko, darating ang araw magpapari ako. At nagkatotoo, nagpari po ako. Yung aking pong pangalawang kaibigan, sinulat po niya, darating ang araw, magna-nurse ako. Totoo po, nurse na po siya, nagmasteral pa. Yung pong pangatlo naming kaibigan, pumili ng star, pero wala po siyang sinulat. Alam niyo po kung ano nangyari sa kanya. Namatay po siya. He was very young. Wala po siyang sinulat. At nagkatotoo, hindi nagtagal ang buhay niya. How about you? Kung pasusulatan ka ngayon ng Diyos, 3, ano ang hiling mo sa Kanya? Ano yung mabuti na nais mo? Ano yung gusto mong paniwalaan? Sulat mo. Iklaro mo, ulit-ulitin mo, dahil palagi may masama tayong naiisip. Nandyan palagi yung ating mga galit. Nandyan palagi yung ating mga hinanakit. Nandyan palagi yung ating mga pag-aalala. Labanan natin ang mga ito. Isulat mo, pinapagawa ng Diyos sa iyo. Wala naman yan sa laki ng pananampalataya. Ang tagumpay ng buhay ay yung kung ano yung iyong pinaniniwalaan na mabuti na mangyayari sa iyo.